Ay mga kaibigan ko, kamusta kayo? Quick update. Itong ampalaya ko ay dumadami na. Napakaganda ng posisyon niya dito at hiyang na hiyang siya. Kita niyo lalaki ng mga dahon niya at pwede nang pang tinola or pang munggo. May bulaklak na rin siya. Pero ang kakulangan niya ng problema, wala pa akong trellis. Kaya gagawa ko ng madali. Gusto ko sana yung medyo medyo yung gamit yung mga kahoy katulad nito. Bala kong putulin itong mga mahabang kahoy nito, gawing trellis. Marami siya dito at bukod doon maklear ko na rin siya para maraming araw ang sumikat pa dito sa garden beds, veggie beds dito. Pero mukhang masyadong mabusisi na yung gagawin ko, kaya yung original plan ko na gumawa nito, itong 1x2x6 na plank na slat ang gagawin ko para mailagay ko dito. Ang tanong lang, 8 talampakan ba o 6 na talampakan lang or 4 talampakan, kasi ayoko naman na sinukat ko dyan mula dito para masyado mahaba ang 8 talampakan. Kaya titingnan ko, pero yun ang update ko ngayon. Kaya sa susunod kong video siguro makikita ninyo na may na siyang gapangan, may trellis na siya. Alright, hanggang dito lang muna kaibigan. Alright, ito yung sinasabi ko sa inyo. Mukhang napahaba ako dito. Siguro 5 talampakan okay na, 4 o 5. Pero gusto ko ng maraming dahon ng ampalaya. Kaya naging sakim ako, or naging greedy ako this time. Kaya pinush ko hanggang 6 na talampakan. Pero may nakita ko sa paglalagay ko ng brace na halos nagmumula sa 1 talampakan lang. Mukhang once na maging loaded dito ng mga dahon at bunga, mukhang kapag humangin galing dito sa likuran ko ay baka matanggal to, kasi may kalakasan ng hangin namin din dito. Pero nandiyan na yan ang pinakang solusyong gagawin ko ay kumuha ko ng 6 na talampakan at ikabit ko dito sa aming gazebo na pundasyon. Pero ayoko munang gawin yun dahil hindi ng original na plano, diba? Anong ilalagay ko dyan? Parang lambat or yung trellis o yung gapangan nila. Halika, ipapakita ko sa inyo. Sino may gusto ng pakwan? Ito yung hindi kagandahang pakwan nakuha ni Mrs. T, kaya disappointed siya. Saan mapupunta yan? Diretso yan sa aming compost. Hi Bonsoni. Okay, narito tayo sa aming driveway kung saan nakikita ninyo yung aking na-cover ko yun, diba, yung last kong video, mga pinagputulang kahoy. Ako nangungulekta dito sa aming neighborhood. Well, itong matagal na to sa amin, siguro nasa 20, mahigit 20 taon na to, pero hindi kumukupas yung kulay. Gamit ito sa bako din, pero nirolyo ko ito at ngayon gagamitin ko yan ang gapangan ng ampalaya. Itong steak na to, may kamahalan yan, kaya I advise na kumuha ng alternatibo at hindi naman yung katigasan din, kaya depende nga kung anong taste ninyo, kaya mahal to. Kaya kung may other alternatibo para dito, simple kahoy na cedar, okay na yun. Tatagal din naman yun na ilang taon Ngayon, ang haba nito ay 8 talampakan. Ito ang haba ng dami ng ampalaya, ng lapad, kasing haba ng tagiliran ng shed. Kaya 2 tabas niyan ay enough na para makover yun. Hopefully, kung hindi, marami pang rolo yan, di ba? Itong gagamitin ko, isa ito sa mga nakuha ko. Marami itong klase, may pliers, another form of pliers to na cutting pliers, diagonal ito, yung naka-angle ito.
at may long nose, ganoon. Mahilig ako sa mga ganito ring channel locks, mga pliers, pero interesado ako lagi kapag made in the USA, made in USA, kaya i-cover ko rin siguro yun sa mga videos ko. Kaya ito, dalawang cup nito, tapos should cover it. Kung hindi, madali naman dagdagan. At yung huli, yung katapusan nito, kapag natapos ako, papakita ko sa inyo. Kaya tingnan natin. Okay, mamaya ulit. Okay. Hindi nyo kailangan bumili nito nga palang lambat na to na wire mesh coated with plastic. Marami, kung makakita kayo ng mga sanga at kung mga nagkalat dyan sa paligid ninyo, o maybe namimigay mga kapitbahay o kaibigan ninyo o pamilya, magtanong-tanong kayo kasi mahal din ito Ito nasa mahigit 100 to, I believe, depende sa haba. Kaya kasalanan money, di ba? Kaya maraming mga paraan para makatipid. Hindi dahil nakikita yung ginagawa ko, gagawayahin yung eksakto, di ba? Hindi kailangan ganito kamahal na pliers na gagamitin nyo. Ayan yung ikalawa, kasing haba nitong nauna, mahigit 8 pulgada, 8 talampakan. Halika at putulin na rin natin. Dito yan. Maganda kapag ang gamit ninyo ay nagwo-work sa inyo, di ba? Yung mga gamit yung matatalas, yung tamang gamit, tamang tools para sa tamang trabaho. Minsan hindi kadali yun, di ba? Kasi lahat mahal ang kailangan gumastos kami. Dito ka. Lagyan muna natin ang lahat kayo nagulong hindi pwedeng gumulong to doon, kalsada na yan. Ito siya. Alright, meron pa ako, kita nyo ang dami pa nyan, siguro 4 pa nyan ang pwede, mahigit 4, 2 pa ng ganito. So close to 20 feet siguro to. Alright, at mamaya ulit. Ito na siya. Isa lang ang kakabit ko ngayon dahil kailangan ko nang maghapunan. Kailangan kong saluhan si Mrs. T. At saka luto na yung kanyang nilagang luto niya. Kaya kailangan ko siyang lagi akong sumasabay sa kanya sa pagkain. Pag hindi naman siya nakakarating pa ay hinihintay ko siya. Hindi ako nakain hanggat hindi ko siya hindi kami magkasabay. Maring yung iba sa inyo nako-confuse but may mga nakasabit na mga maliliit na twigs na sanga. Ito yung mga paraan para ang buong dahilan, purpose ng yan ay para makaakyat ang mga gumagapang na ampalaya at pakarating sa taas para doon sila mamunga. Siyempre mamumunga din sila along the way habang yan sa haligi. Pero ito na yun, napapansin ninyo, isa lang kinabit ko nga. Bukas ko nang kakabit yan kasi gusto kong pag-isipan dahil turns out ito dalawa pa ang kailangan ko. Naisip ko bigyan ng gap yan tulad ng ginawa ko sa tagiliran namin, may ampalaya rin kami ron, pero right now it's not doing well dahil madalas ang lamig at ulan. Ngayon nga lower teens nga kaya
hindi gusto ng mga halaman yun, hunyo na. Anyway, kung lalagyan ko yan, gusto kong bigyan ng gap, pero enough naman yung gap para makalundag sila. Gusto ko kasing makasuot yung ulo ko ron para mamitas pa ng dahon. Pag-iisipan ko, pero sa ngayon tama na yan. Ito yung sinasabi ko para makatipid kayo. At ito yung mga sanga-sanga. Alam ko yung kaibigan ko sa Alberta, si Paring Dadong, ginawa din niya yan, yung mga gumagawa rin siya ng maparaan din siya pero ito yung hindi man maganda, mag-agree sa akin ng karamihan, even kay Dadong, na it's all about kung ano yung nakakalat sa paligid nyo, diba? Minsan nakaka-add nga yun ng again, iba-iba tayo ng opinion. Minsan magandang tingnan, kailangan nyo makatawid, hindi nyo kailangan i-bolt o itali ito unless tingin nyo mahangin, pero ito nakasabit lang siya. Will be interesting kapag lumago to. Nakikita ninyo dito, tinetrain ko pa yung iba na umakyat sa tiyaga, makakarating din sila, kahawak yata sila nito. At bago ito isara, gusto ko ipakita sa inyo yung mga na-trim kong mga dahon ng ampalaya at kamatis. Hindi talaga ako nagtitrim. Ang iba tinitrim talaga nila yan, pati hanggang doon sa taas, hanggang ilalim ang ginagawa ko. Minsan hinahayaan ko na sila na minsan sideways kasi naniniwala ko na the more na may sanga, the more na marami kang mapuputi, di ba? Yun lang mukha na, maliit lang. You can tell, itong isang kamatis na to ay maliit kumpara dito. Ito indeterminate to ibig sabihin parang walang katapusan, hanggang 9 na pulgada, 9 na talampakan, parang kasing taas itong trellis na ginawa ko, ang laki nila. Kaya tingnan natin. Papansinin nyo rin na ang aking space ay hindi ganun karami, kalaki. Okay lang yan para sa akin. At katulad ito, iniwan ko pag ganyan. Ito maliit na aming kamatis. Ingat kayo pag magpuputol kayo nito, kasi minsan baka yung hindi yung suckers ang nakuha ninyo, lalo pat malabo mata nyo katulad ko, diba? Tingin lang bago ko. Hindi maganda talaga pag nagbibideo ka at ginagawa mo yung mga katulad to, kasi magkamali ka tapos ang halaman putol, diba? Yung mga suckers dito, mga hindi nyo naaasahang lalaki pa, kung hayaan nyo lumaki mahirapan yung halaman. Huwag na kayo magtanong dito sa patatas na to, nilagay ko lang yun dyan tumubo na, tatanggalin ko rin siya dyan. Kaya ito ang aking kamatis na maliit, tanggalin ko rin siguro ito. Yan. Pagkatapos nyan, hindi na ako magtatanggal. Well, not exactly. I mean, kung may mga suckers pa sa mga sanga-sanga, pwede mong pitasin, i-pinch mo tawag, yung kurutin mo para matanggal. Ayun lang ang aking video sa inyo. Pagdudugsungin ko ito. At sana kita muli tayo sa susunod na video. Atras ako dito. Yan ang aming ampalaya. Marami pa kaming mga ampalaya dito sa paligid. Hindi ko na ipapakita sa inyo. Ito na lang muna. At bagong pwesto nila to dito. Again, lalagyan ko pa ng dadaanan ng gapangan yan. We'll see. Baka pati upo ilagay natin dyan kapag ganyang kataas.
hindi naman ganyan kataas. Kaya siya nga pala, ang ginamit kong staple pandikit dyan, pwedeng yung zip tie, pero ang ginamit ko itong stapler. Mabuhusay ito dahil ang ginawa ko, kung nakikita ninyo, naka-staple siya, matibay. Alright, ang ito nga pala, ang brand nito ay Arrow. Yan ang brand niya. So Home Depot ko ito nakuha. Alright, hanggang dito na lang. Maaaring hindi nyo nakikita, pero may nakabalakid, may nakaharang doon sa ating ginawang sampayan ng ampalaya, gapangan ng ampalaya, itong puno dito. Gusto ko sanang bigyan ng ibang content video ito sa pagpuputol, pagtitrim, pero mukhang hindi na ako makapaghintay, kaya yung bahagi na nito ang puputulin ko. Yan, gagamitan natin ng simple lang ng lapper. Ito ay galing sa Home Depot, made by Fiskars, isa sa mga disente, hindi commercial pero disenteng product na para sa homeowners. Kaya ako sinasabi yun kasi may mas magaganda pa dito, matitibay na talagang pang kahit ilang putol mo talaga, pang commercial talaga. Ito ang gamit ko ngayon, kaya subok na to, quick na review. Ilang taon na yata ito sa akin, 2 na yata, kaya halikat ayusin natin. Lumiwanag ba? Puputulin natin dapat yan doon sa pinakabungad, pero gusto ko lang na putulin ng madali para mabigyan ko to ng content. Hindi to ang tamang pagputol. Kung magtitrim kayo, just for the record, na mali yung putol kong yun, ginawa ko lang yung pagmadalian. Dapat ang putol nun yung 3 method cutting na gawa ng mga professional na mga arborist. Kaya saka ko na ipapakita sa inyo yan, kasi importante yun. Kasi kung magpuputol kayo ng puno, hindi basta kayo magpuputol ng sanga. Ito ay baliwala dahil puputol pa ito. Importante itong content kong ito, yung ampalaya natin. Alright, again, gamit ko yung lapper ng Fiskars na adjust ito. Kaya maganda to. Hindi ako nagsasalita sa harap dahil wala akong mikropono at may mga kapitbahay ako nagpapahinga na. Kaya kaibigan, hanggang dito na lang. Padayon.